Malamang sa panahon na ito, ay marami na ang hindi nakakakilala kay Leo Echegaray. Naging maingay ang pangalan ni Leo Echegaray noong 90s, at naging laman ng mga balita, dahil sa kasong kinasangkutan nito. Na di umano'y panggagahasa sa kanyang stepdaughter na anak ng kanyang ka-live-in partner, na si Rhodesia Echegaray. Sino nga ba si Leo Echegaray? Si Leo Echegaray ay ang pinakaunang Pilipino, na nahatulan ng parusang kamatayan, sa pamamagitan ng lethal injection, mula nang ibinalik ang death penalty sa Pilipinas, noong taong 1973 sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulo Joseph Estrada. Ang pagbitay kay Leo Echegaray ay ang unang pagkakataon na gumamit ng lethal injection ang Pilipinas, sa pagbitay. Kung saan umani ito ng samat-saring reaksyon at debate sa sambayan ng Pilipino, tungkol sa legalidad at moralidad ng death penalty. Si Leo Echegaray ay isang pintor, at siya ay nagkaroon ng magulo at komplikadong buhay. Mula nang siya ay iwanan ng kanyang dating asawa na si Rosalie Echegaray. Dahil nagkaroon ito ng bagong karelasyon at pagbalik nito ay meron na itong anak, at yun ay si Rhodesia o Baby. Ayon kay Baby, siya ay paulit-ulit na pinagsasamantalahan ng kanyang amain, mula nang siya ay 10 taon pa lamang. Tuwing wala ang kanyang ina at nung buntis ito, binantaan umano siya ni Leo na papatayin nito ang kanyang ina kapag siya ay nagsumbong dito. Natakot daw siya, dahil madalas ay nakadroga daw ito. Ngunit sa ika-5 beses na panghahalay nito, ay naglakas loob na siyang magsumbong sa kanyang lola na si Asuncion Rivera, ang nanay ni Rosalie. Kaya naman sila ay nagtungo sa barangay at nagsumbong, sinuri nila si Baby at napag-alaman nila na siya ay nasa non-virgin state na. Sa kabilang banda sa side naman ni Echegaray, ayon sa first witness na si Rosalie, ang rape case charge daw kay Leo ay gawa lamang ng kanyang ina at nang malikot nitong isip. Tinuruan lamang di umano nito ang kanyang anak na magsinungaling at idiin ang kanyang ka-live-in partner upang makulong ito, dahil sa interes na makuha ang sole owner ng lupang pagmamay-ari ni Echegaray. Hindi umano ito magagawa ni Echegaray dahil tinuring niya na daw na tunay na anak si Baby. At sa panahon daw ng sinasabing panggagahasa ay nagtatrabaho daw si Leo sa isang bahay sa Barangay Difaulas, Parañaque, Metro Manila. 2 witness din daw ang nakakita kay Baby na nagbabasa at nanonood ng mga malalaswang video. Gayunpaman, mas pinaburan ng korte ang pahayag ni Baby. Dahil sino ba naman daw ang babae, lalo na sa murang edad nito, ang magpapahiya sa kanyang sarili at magpapasuri ng kanyang maselang parte ng katawan, kung talagang hindi siya determinadong maparusahan ang taong lumapastangan sa kanya. Kaya naman hinatulan si Echegaray ng death penalty, dahil ayon sa Republic Act No. 7659, the death penalty shall be imposed, if the crime of rape is committed with any of the following attendant circumstances. When the victim is under 18 years of age, and the offender is a parent, ascendant, step-parent, guardian, relative by consanguinity or affinity, within the 3rd civil degree or the common law spouse of the parent of the victim. Kinwestiyon ni Echegaray ang hatol sa kanya, dahil di naman daw siya ang stepfather ni Rhodesia, kinakasama lang daw siya ni Rosalie. Ngunit ayon sa korte, na kahit na hindi siya ang stepfather, father, o grandfather ni Rhodesia, ang pahayag na ito ay hindi makakapagligtas sa kanya dahil kumpirmado na siya ang kinakasama ng ina ni Rhodesia, kaya pasok pa din ito sa statement ng death penalty law na common law spouse of the parent of the victim. Sa kadahilanan din na tinatawag siya na papa ni Rhodesia ay masasabi din daw talaga na siya ang ama o stepfather ng bata. Si Leo Echegaray ay nahatulan noong September 7, 1994 at noong June 25, 1996 ay pinatotohanan ito ng Supreme Court. At noong February 5, 1999 ang araw ng pagbitay kay Echegaray, ay sinamahan siya ng kanyang asawa na si Zenaida Javier na kanyang pinakasalan habang siya ay nakakulong. Itong problema natin, itong February 5, sa madilim na lugar, February 6 siguro, magiging maganda ng takbo ng buhay natin. Diyan siguro magsisimula yung maganda nating buhay. Nandun din ang kanyang kapatid na si Tess, at ang kaibigan netong pari na si Roberto Olaguer. Bandang alas 11:30 ng umaga ay pinakain si Leo ng kanyang last meal, kung saan pinapili siya ng kahit anong pagkaing gusto niya.
Pinili ni Echegaray ang shrimps at chicken drumsticks. At nang bandang 2:45 PM ay pinapunta na siya sa kwarto kung saan siya bibitayin, kasama ang 6 na gwardya. Naka-ready na din ang telepono, kung sakaling tumawag ang presidente at ipahinto ang pagbitay. Ngunit sinabi ni President Erap na hindi na magbabago ang kanyang desisyon, at kailangan itong ituloy upang magbigay din ng takot at babala sa iba. Today's execution is proof of the government's determination to maintain law and order. Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. In my administration, we will prove that crime does not pay. I would like to stress that the crime committed by Mr. Echegaray is not poverty-related, but an act of bestiality, which serves the steepest penalty under the law. Sa loob ng kwarto ay merong isang mikropono, kung saan sasabihin ni Echegaray ang kanyang last words. At ang huling salitang binitawan ni Echegaray, ay ito po. Sambayan ng Pilipino, patawarin niyo po ako sa kasalanang pinaratang niyo sa akin, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. At sa oras na 3:19 PM ay idineklara ng pumanaw na, si Leo Echegaray. Hanggang sa huling hininga, ay hindi umamin si Leo sa salang hinatol sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Te, na huli na daw lumabas ang ebidensya, na walang legal na relasyon si Echegaray bilang amain sa biktima. Sa proseso ng hustisya sa bansa, hindi na pala tinitignan ng Korte Suprema ang mga ebidensya, kapag meron ng hatol ang mababang hukom. Sinusuri lang sa pinakamataas na korte kung sumasang-ayon ang hatol sa saligang batas. Ayon pa kay Atty. Te, meron talagang posibilidad ng error. Hindi daw perpekto ang sistema dahil mga tao lang ang mga huwes at nasa Supreme Court. Mga tao lang na nagkakamali o kaya may hindi napapansin. Sa katunayan nga daw noong 2004 inamin ng Supreme Court, na sa bawat 10 kaso ng death penalty ay 7 ang may pagkakamali o judicial error. Karamihan sa nasintensyahan ng bitay dati ay mahihirap. Ayon sa Free Legal Assistance Group, kahit libre pa ang mga abogado, magastos ang pag-aayos ng mga dokumento at iba pang kailangan sa depensa. Hindi daw lahat ng nahatulan noon ay may sala talaga. Posibleng ang iba daw ay walang sapat na pera para maipagtanggol ang mga sarili. Mr. President, maligaya ka na. Sa uling pagkakataon, nagmakaawa ko sa iyo. Hiningi ko sa iyo, reviewin mo ang kaso ni Leo. Mr. President, si Leo ay tao, hindi hayop. Sana, hindi mangyari sa anak mo ang nangyari kay Leo. Yan ang binitawan ng asawa ko. Po kayo mag-alala, Mahal na Pangulo. 2 buhay ang mawawala. Noong 2000 ay pinahinto muna ni President Erap ang death penalty para magbigay ng respeto sa paggunita sa Christian Millennium. Hanggang siya ay ma-impeach at pinalitan ni President Gloria Macapagal Arroyo. At noong 2006 ay tuluyan ng pinatigil ni President Arroyo ang death penalty nang pirmahan niya ang Republic Act No. 9346 para i-abolish ang death penalty sa bansa. Ikaw Mare, sa panahon ngayon payag ka bang ibalik ang death penalty sa bansa? Comment your answer below at huwag kalimutan mag-like at follow. Thank you. Mabuhay at God bless us all.